Hello guys! Welcome to another vlog. Yes. Today, nagpe-prepare pala ako. Kasi, today I am going to... Lagi nakasingit tong ano to. Dapat pala ginugupit ko. Today I decided na I will accept the anti-COVID vaccine kasi di ba mahina kasi yung ano dito sa Italy. Mabagal yung ano ng vaccine, may mga place na mabilis lang ganun, but dahil nga kaming mga buntes is nibigyan ng priority ngayon. So prioritize kami ngayon yung mga buntes. So nung una, hindi ko pinapansin, ayoko din tanungin yung aking OB kasi baka sabihin din lang niya na hindi nga pwede, ganyan. So sabi ko useless, and I'm really scared. Takot talaga ako na mag-vaccine kasi nga hindi naman sa ignorante or ano, pero alam mo yun, sa dami mong napapanood, sa dami mong nababasa, mas lalo kang natatakot. So today, naisip ko pag ano, hindi ko alam kung kailan ako mag-vaccine, diba? So ngayon na priority kami kasi buntis ako. So, sabi ko, why not? So, kanina umaga, tinawagan ko yung doktor ko, yung OB ko. So, sabi naman niya is, I can naman. Sabi niya ganyan. So, ayun. Ayun, preparing and magpapavaksin ako. So, ayan, dito na ako may reaction o ano. I-update ko kayo kasi magkakaroon talaga yun ng reaction. It's either sasakit yung braso mo or lalagnatin ka or ba. But ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging reaction sa atin. Sana huwag masyadong mabigat or anything. But ayun, cross fingers. May tiwala naman ako sa doktor ko. So update ko na lang kayo later guys. Today, ano na pala ako guys, 37 weeks and 2 days. Tingnan niyo yung tiyan ko. Wow! Laki na lang tiyan ko, guys. Hello, guys. Actually, kanina pa kami dumating. Kaya lang, kumain kami nag-pizza kami. Kaya, ngayon lang ako umakyat. And, hindi ko dala yung camera ko, syempre. Tapos na yung ano ko, yung vaccine ko. Actually, ako lang yung buntis doon. And, ito kasi, sa region namin, nag-start pa lang silang i-prioritize yung mga buntis. So, yung nakatoka sa akin ng doktor na nag-vaccine sa akin, kung ano siya, parang in doubt siya na safe pa sa akin, ganyan. Sabi ko naman na safe. Sabi ng tinanong ko yung OB ko, ganyan-ganyan, yung mga doktor, ganyan-ganyan. So, okay. Ngayon naman, reaction. Wala pa naman akong nararamdaman na fever or what. But sabi nila after 8 hours ata makakaramdam ng reaction if ever man na meron. Pero yung braso ko ngayon medyo masakit. Pero hindi naman masakit yung, pero nafe-feel ko kung saan nag-vaccine. So ayan, update ko na lang kayo. And I know naman, I'm positive naman na I'm safe. We are safe, pregnant women. I'm positive naman na safe ang COVID vaccine. But you have to choose lang yata. But Pfizer naman yung ginamit, yung inaano sa akin na vaccine. So the safest asa yung Pfizer. So ayun, but I'm not saying naman na 100% safe. For me, I want to think na safe yung COVID vaccine kasi syempre pag papraning lang ako, diba? But it's better na nag-vaccine na ako kasi para din naman din sa akin and kay baby. Ayan. So, update ko na lang kayo, guys. Oh, my hair is very long already. Good morning, everyone. Today is May. Ano? The channel. Today is May 19 and I'm already 38 weeks pregnant. Yes. And I'm still pregnant, guys. Mga contractions, mild contractions, wala pa akong masyadong nafe-feel, but may
meron, pero hindi siya ganun pakalala. And nafe-feel ko siya every madaling araw and tinutulog ko na lang ganun. Kasi alam mo naman yun, mafe-feel mo naman yun kung yun na yung contraction talaga. Yes. Anyway guys, sabi ko, idudugtong ko na lang to dun sa vlog ko na nagpa-vaccine ako. And that day, I was expecting na magkakaroon ako ng mga reactions like, you know, fever, chills, ganyan. Kasi normal lang yun kapag nagpa-vaccine ka. But, thank you Lord, hindi ko naman masyadong na-feel yung mga malalang reactions. So, masakit lang talaga yung braso ko for one day. And yung first day, masakit yung braso ko. And the second day was mild na lang. And the fatigue, yung parang pagod na pagod ako na, basta parang wala akong energy masyado. So, ayun, yun yung lang na-feel ko. And thank you Lord, yun lang yung na-feel ko. And, ayun, nakapag-vaccine ako. Well, it's, sabi nila, kapag daw buntis ka, syempre, noong una, hindi pa nila ina-advise, but, siguro hindi siya advisable kapag nasa first trimester pa lang kayo. Hindi ko alam ha, yun lang yung mga nababasa ko. Kasi, it can, baby, baka, alam nyo na, di ba, pag first trimester, delikado. So, syempre, nung nagpa-vaccine ako, 37 weeks ako noon, and, syempre, tinanong ko naman yung OB ko, di ba, just what I've said, nung nagpa-vaccine ako na, bago ako nagpa-vaccine, I asked my OB if, I asked for his go signal, kasi, I'm not sure, and I'm afraid talaga for my baby. Kung hindi ako buntis, ay nako, nagpa-vaccine ako agad-agad. But, ayun, I asked other doctors and yung OB ko. So, ayun. And, my baby still super active pa din siya, moving. And, ayan, 38 weeks. So, 39 weeks, siguro, induced labor na yung gagawin sa akin if ever na wala pang mga contractions. Depende din sa weight ni baby. So, by now, it's all normal. And, ngayon pala, so, 38 weeks, magpapaswab test kami ni Alexis. Kusa buya mo? Caldo, pero. And, magpapaswab kami ni Alexis kasi, swab test. Kasi, pag 38 weeks na, mag-start na kami magpa-swab test. Kasi, it can happen anytime. So, kailangan meron kaming swab test na result na negative kami. Pfizer pala yung vaccine na inano namin. Na tinurok sa amin. So, Pfizer I think is the most, ito yung pinaka advisable. Pfizer is the best, I mean. Pang para sa akin na. And, according to the law, yung mga yung AstraZeneca, Johnson & Johnson, hindi siya advisable for 60 years old pababa. So, ayun. And, yes, we are going for a swab test today para, and kasi Friday, today is a Wednesday. Friday kasi meron akong check up ulit. Kaya kailangan ko ng swab test. So, mapapaswab test na lang si Alexis kasi just in case na biglang dumating si baby, di ba? Ayun. Meron kaming, kasi hindi kami pwedeng pumasok sa hospital na walang swab test. But, syempre, pag emergency, kung ako, pero siya kasi, hindi siya pwede kasi kung wala siyang swab test, hindi siya makakapasok. So, it's very important. Dami ko ng dinaldal. Super blabbing na ako. So, see you later guys. And, alam nyo, hindi ako masyadong nakakapag-vlog kasi so, hindi ako nagpa-vlog talaga sa mga hospital, ganyan. Kasi, alam nyo na, it's, hindi kasi normal. Hindi kumbaga, hindi pwede. hindi talaga pwede mag-vlog ay, siguro hindi talaga pwede. Pero, sabi ko nga, pag nanganak ako, sabi ko kay Alessandro, sana i-video niya. Sana magkaroon siya ng courage na i-video. Yan ha. So, see you later guys. See you later! Bagong tas.
nandito na kami. Nandito na kami, naghihintay kami. May pila ngayon, pero usually walang pila talaga. So, ito kami guys. We are waiting. I'm very well. Marda. Hello guys, good morning. Another day, another vlog. Kadugtong na lang to ng kahapon kasi today, kasi yung original plan talaga, bukas dapat namin kukunin yung result ng swab test namin. Kaya lang, natatakot ako. I'm parang baka mamaya bukas hindi namin siya pwedeng kunin kasi baka bukas swab lang yung ginagawa and yung result is today lang. So, para hindi magkaroon ng problema kahit na bumiyahe ulit kami, okay lang. Basta mahalaga, hawak na namin yung swab test para bukas sure na makapasok ako sa hospital. Ayun. So, tomorrow yung aking blood analysis and ECG. Pero yung pagpa-blood analysis naman and ECG, hindi naman kailangan yung swab test kasi ibang building. Kaya lang, meron kasi ako check up tomorrow, kaya kailangan ko pumasok sa hospital. So, ayun. Ngayon, maaga pa, 8:30 pa lang. Kaya, naantok-antok pa ako. Pero, gusto ko kasing sumama. Dapat kasi si Alexis na lang yung kuha ng result namin. Hello guys! Ayan, nakuha ko na pala yung result and it's negative. Negative naman talaga. Kasi hindi naman kami pero alam mo yun, hindi mo masasabi kasi yung karamihan ng positive is nakakalala namin is hindi din nila alam. Ayun yun, nag-iingat sila pero positive sila. And ayun, well, thanks God we are negative. Actually, every week ko itong ginagawa. Every time na pupasok ako sa hospital. And not talagang every week but lagi na ako nagpapaswab test kasi yun yung protocol. So, ngayon, ayan, nakuha ko na yung result and it's negative. Ayan, ito na yung result. Dalawa. Kay Alessandro and sa akin. So, nagpa-swab test na din sa Alessandro kasi nga, pag 38 weeks na, so, pati yung asawa or yung boyfriend or yung asawa, nagpapa-swab test na din kung sino yung gusto mong makasama pag nanganak ka. Kaya, ayun, para if ever man na bigla ko mapaanak, so at least meron siyang swab test. Every week na to, magiging routine na to. Hanggang sa mga anak ako. And yes, it's negative. So, ngayon, hintay ko lang si Alexis. Andito kami ngayon sa bilihan ng mga tanim. So, bibili lang kami ng zucchini kasi nag-start na kaming tanim ng mga gulay-gulay kasi diba summer na. Hello guys! Welcome back to my channel. This is an update about my vaccine for anti-COVID vaccine. Anyway guys, mag-usap muna tayo ng konti. Oo, nanganak na po ako. Nanganak na. And my baby is sleeping dun sa kanyang room. And hapon na. So anyway guys, I already received my second dose ng aking anti-COVID vaccine. And actually guys, nung that was last week, hindi ako nakapag-update kasi alam mo na, bagong panganak, all in all, and hindi ko muna inisip na mag-vlog. So, ang tagal kong hindi nag-vlog and nag-upload. So, update ko lang ito. So, I was lactating that time. Nag-stop ako mag-breastfeed kasi konti lang yung milk ko, but now I'm relactating, tawag doon. Nagtatry ulit ako. So, that time, I was, nagbe-breastfeed ako that time. So, sabi ng pedya ko, kasi tinanong ko kung safe ba ang vaccine kung nagbe-breastfeed ka. And sabi naman ng pedya, ni baby, pedya ni baby is, safe daw ang COVID, ang vaccine, if you are a lactating mom. So, ayan. Ito yung proof na, nakakuha na ko ng second dose. Dose 1 and dose 2. Ayan, yung first dose and second dose. So, ito yun. So, anyway, ito, kunyari, siguro pagdadalo kami ng kasal, something like that. Or, basta, ito yung parang pinaka-green card namin na kami, complete
na-receive na namin yung 2 dose. So, actually, dalawa kami ni Alexis na magpa-vaccine kasi nung buntis ako, parang siya yung, parang naka-receive din siya agad ng vaccine kasi, di ba, prioritize nila ako kasi buntis ako and together with my husband. So, hindi ko alam kung it's the same sa mga ibang lugar, ganyan. Pero, ganun yung ginawa namin. So, ayan. Anyway, nung 37 weeks ako, yun nga, diba, as I said dun sa first video ng video na to, tinanong ko muna yung doktor ko. Kung buntis kayo at gusto nyo maka-receive ng COVID vaccine, anti-COVID vaccine, so, ask nyo muna yung OB nyo, guys. Ako naman, tinanong ko yung OB ko. Una, yung kapitbahay namin na nurse, tapos tinanong niya yung doktor kung saan siya nag-work, safe daw. Then, after that, I'm still in doubt. So, tinanong ko ulit yung OB ko. And, nag-ghosting na naman yung OB ko. And, siguro, hindi safe ang anti-COVID vaccine when you're on the mga earlier ng pregnancy mo. Mga first trimester and umiyak si baby. And second trimester. So, I don't know. Basta 37 weeks na kasi ako noon. And, pag full term na siguro, it's safe. Basta tanungin nyo muna yung OB nyo, guys. So, I will end this vlog now. Guys, umiiyak na si baby and tulog siya for 3 hours. And, ayan. So, this is our pinaka-certificate namin. So, ayan. So, I will end this vlog na, guys, and see you again on my next video. Bye!